Pinaghahanda ang publiko sa malalakas na bagyo na posibleng mabuo sa pagsasabay ng habagat at Super El Nino mula po Hunyo hanggang Agosto. Nakatutok si Mark Salazar. Ang malakas na buhos ng ulan nitong weekend, nagpabaha agad sa ilang lugar sa bansa. Wala pang habagat o bagyo niyan ha. Sabi ng Pag-asa, dapat maghanda na, lalo simula June hanggang August. Tinatayang with 92% probability ang pinagsanib na habagat at Super El Nino. Marami tayong mga heavy rainfall event dahil mga enhanced southwest monsoon ang posible nating maramdaman. Kasi kapag El Nino, mahina yung easterlies, nagiging westerlies. And then may instances na nagre-recarb yung ating mga bagyo during June, July, August. Kapag nagre-recarb yung ating mga bagyo, yan din yung humahagod at humahatak ng habagat natin. Very strong El Nino ang tawag ng Pag-asa sa Super El Nino kung tawagin ng iba. Pero pareho lang yon base sa panukat ng Pacific Ocean surface temperature. Kasi yung isang model na pinagbasihan nila, nakikita is more than 3 degrees o more than 3.5 yung warming na talagang very strong El Nino kung matatawag. Ang sidhi ng inaasahang Super El Nino, huli raw naranasan noong pang 1870s. At sa historical data, tuwing malakas ang El Nino, mas konti man ang bilang ng bagyong pumapasok sa atin, mas mababagsik naman. Either malakas ang hangin or maraming ulan. Posibleng walang ulan, kokonti ang ulan pero malakas ang hangin. So ganun po ang characteristics ng ating mga bagyo with this El Nino. Base sa datos na nakalap ng GMA News Research, noong 2023 to 2024 El Nino period, 9 na tropical cyclone ang pumasok sa bansa. Noong El Nino 2018 to 2019, 10 tropical cyclone ang pumasok, kabilang ang Tropical Depression Usman, na pumatay ng mahigit 100 katao. El Nino cycle din ang pumasok ang bagyong Lando sa Pilipinas noong 2015. Sa mga ganitong events, pinaghahanda ng Pag-asa ang national government at local government units. Lalo na't luma at hindi na angkop ang karamihan ng urban drainage systems at flood control infrastructure. Intensity, duration, kasi heavy downpour siya, ilang oras lang na gano'n na kaagad kalakas yung ulan. Or pwedeng mahina or malakas yung ulan pero tuloy-tuloy naman. Malayo pa pero pagkatapos ng ulan sa panahon ng habagat, posible ang mahabang tagtuyot na magpapadapa sa ating food production. Kung pinoproject natin na ito ay magiging very strong El Nino, ang possibility kasi mga around October, November, December season, dun siya magpipik ang El Nino, dun yung nakikita natin. So, ibig sabihin, andun yung mga simula ng mga impact ng prolonged dry spell or posibleng drought condition. Makikita natin by end of the year, towards end of the year hanggang first quarter, dun natin nakikita na halos yung ating buong bansa ay mataas ang possibility ng significant reduction sa tubig ulan. Matagal na raw nilatag sa Task Force El Nino ang preparedness at mitigation measures na makikita natin kung epektibo sa aktual na El Nino. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.